Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Nagsalita na nga ang mga ebidensya at pinatunayan nga ang Malaya Rice ni Romualdez na ito at mga tambaloslos. Dito nga natin makikita na sana ay magising na ang ating mga kababayan at hindi na naman ipagbilihan ang kanilang mga boto sa 5 kilo lamang at magdurusa ang bansang Pilipinas kung patuloy pa rin na ganito ang utak at mabibilog na naman ng mga tambaloslos ito dahil gagamitin ang Malaya Rice para lamang bilugin ang ulo ng taong bayan, banat nga ng maraming netizen. Kawawang mga kababayan na nagugutom, 5 kilos lang sa smuggled rice ang halaga ng vote. Sana trabaho o kabuhayan ang ibigay sa mga mahihirap para long term, hindi yung temporary lang na solusyon. Gising mga Pinoy. Gumising na tayong mga kapwa ko Pilipino. Huwag na natin payagang maupo pa. Silang muli, isipin natin ang kinabukasan ng ating mga anak sa hinaharap. History will tell us hunger and ignorance are the best way to control people. But don't forget to that. History also tell us that God never sleep. Their time and justice is coming sooner than they think. Salute kami sa iyo, Madam Maharlika. Tama ka, Madam. Trabaho ang dapat ibigay nila sa mga Pilipino. Naghihirap ang marami. Salamat sa mga info. Katiwalian ng gobyerno natin ngayon, lahat naghirap. Hindi nagawang ibangon ang bansa. Imbis lalong ibinaon sa kahirapan. Again, thank you, Madam. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Right, so tignan natin sa Philippine Star. Right, I think Inquirer. Pakita natin yung headline. Okay. 2.5 million Filipinos to get rice cash aid in 2 weeks, sabi ni Romualdez. Okay. 2 days ago ay nagkaroon siya ng press conference para magbida-bidahan at sabihin ay, mamimigay sila ng bigas at cash aid. Tingnan natin ang nakasulat na Malaya Rice dito. Okay. Sabi ng Inquirer, ayan. Sabi ng Inquirer, at least 2.5 million Filipinos will receive rice and financial aid in the next 2 weeks, second week of October. Okay, sabi ni Tambaloslos ito. His statement comes as the Malaya Rice Project of House Representative and Department of Social Work and Development, DSWD, rolls out. Alright, sabi dito, during a press briefing Thursday night dyan sa Pilipinas, Romualdez said he had asked 33 House members in Metro Manila to identify indigent residents per legislative district who will initially receive the aid. Each recipient will get 1,000 cash grant and 15 kilograms of rice. Kung hindi mo alam ang istorya ng pamimigay niyan, bibilib ka, di ba? Na parang, oh wow, ang bait-bait naman. So, pamumunuan ng pagbibigay ng bigas na 15 kilograms na pinangalanan niyang Malaya Rice ng DSWD at ang kanyang mga pipiliing House members o yung mga kongresista na kasabwat niya sa pagpapabango niya for 2028, di ba? 38 lang ang, 33, di ba, House members ang kanyang kakasabwatin. Alright. So, papakita natin yung ebidensya kung paano niya ito magagamit sa 2028 election. Okay? 2 days ago po yan. So, bago ni-report sa mainstream media, ay nauna na si Fair Lady Maharlika. So, kaya sabi ko sa inyo, dito lang kayo tumutok dahil marami tayong mga expose. Another balita from GMA News. Okay? Just GMA News. O, tignan natin, para lang maipakita sa inyo na nagtutugma ang ating mga
expose. Okay? So, dyan, ang sabi ng GMA 7. Alright, GMA 7. Okay, ito. Headline. 2.5 billion poor NCR residents to receive RISE financial aid in next 2 weeks. At least 2.5 million indigent residents of the NCR will receive RISE and financial aid in next 2 weeks, sabi ni Romualdez. Hanggang doon na tayo sa balita. Alright, so kanina, pinakita ko sa inyo 8 days ago, bago pa inulat ng mga mainstream media, nauna na ang Boljak TV o ang inyong Fair Lady Maharlika. Okay, ano po ang catch nitong Malaya Rice ni Martin Romualdez? Di ba? Sinabi ko sa inyo, Malaya Rice, ang kanyang logo MR. Stands for Martin Romualdez. Ito po ay inisyatibo ni Kuting, ni Liza, and preparation sa pangarap ni Romualdez sa 2028. Okay, bakit kamo? Sabi ko sa inyo, itong bigas na ipamimigay niya, di ba tinanong ko saan ito galing? Ito yung mga smuggled rice. Di ba sabi ko sa inyo, may 5 barko na parating lulan ng mga smuggled rice. Yun ang sinabi ko sa inyo, 8 days ago. Okay? Sinabi ko rin sa inyo na ang kontrata, okay, ni Tambaluslos, ang kakontratahan niya dito ay mga kilalang rice smuggler na mga BFF ni Michael Ma o sila-sila. Alright? Si Rex Gatchalian ng DSWD, si Pinky Romualdez at Edo Punay ay taga-DSWD kung saan gagamitin ang kanilang ahensya para ipamigay ang bigas at para syempre magsip-sip kay Lisa, kay Kuting at kay Romualdez. Dahil hawak yung tatlong ulo ng kasamaan. Right? Ngayon, mga palangga, kaya sinabi ko sa inyo yung Malaya Rice na yon dahil nga gusto kong tanungin kay Romualdez, saan galing yung Malaya Rice? Di sa inyong BFF na smuggler. At ito po, today, ipapakita natin yung ebidensya. Hindi pa to, I don't know, tinignan ko sa media, hindi pa pinapalabas, but dito una ko ipapakita sa inyo. Ebidensya. Kayo ang humusga. Mga kababayan, yan po ang logo ng SACO. Okay? Logo ng SACO. Nakikita niyo ba yan? Okay. Alright. Dinescribe ko po sa inyo yan nung 8 days ago. Nakita nyo, ano ang napapansin nyo sa logo? MR, Martin Romualdez. 5 kilograms. Ang sabi niyan, Malaya Rice, freedom from hunger. Diba? So pag binigyan kayo ng Malaya Rice o Martin Romualdez Rice, ay makakalaya kayo sa kagutuman. Nakalagay dyan ay Project of Speaker Martin Romualdez. Nakita niyo? Project of Speaker Martin Romualdez. Question, mga kababayan. Comment kayo. Okay? Anong nakikita niyo? Nangangampanya na at nakalagay sa logo ng SACO, alright? For sure, pag napanood na naman nila ito, baguhin na naman nila yung SACO, mga palangga, gagamitin nila yung smuggled rice, okay? Mag-smuggle sila kasi yung mga kasabwat ni Tambaluslos, ni Lisa at ni Kuting, mga smuggler nga, sila nga nagninegosyo, di ba? Papasok ang mga smuggler, papasok yung barko ng bigas, which is 5 na barko, di ba? Sabi ko sa inyo. Then, ano ang kapalit nun? Sabi ko sa inyo, mga permits para ilusot ang kanilang mga importation permit kahit illegal activities. And also, mga kababayan, sa mga kapapasok lang, papakita ko lang po uli, kung matalino kayo at bukas ang isipan nyo, ano ang sinisimbolo ng MR? Bakit kailangan tawaging Malaya Rice yan? Kasi, name recall yan. Ngayon pa lang, okay, sabi ni Claudia Bayagen, di ba bawal yan early campaign? Saan nila kinuha ang pera ng pambili? Exactly. Mga palangga,
MR, ngayon pa lang, isinasaksak na sa ating mga kababayan, ang mga kababayan nating nagugutom, bibigyan nila ng Malaya rice, tapos nakalagay a project from Martin Romualdez. Pero ang totoo ay hindi naman niya pera. Di ba? Pera pa rin ng taong bayan. Why? Kasi kung galing sa smuggled rice, na palalabasin nila, na nahuli nila, then yung mga nag-smuggled na BFF nila, na business partner nila, economic sabotage ang ginagawa dahil hindi ka dapat nagpapapasok ng smuggled rice kasi dapat dadaan ka sa mga proseso na kailangan mong magbayad ng taxes. See? Pero, mga kababayan, ang smuggled rice ni Martin ay naka-align sa kanyang pangalan, sa kanyang initial. Nakalagay yung mukha, yung pangalan niya, a project from Speaker Martin Romualdez. Project, hindi, di ba? Hindi niya pera yun at saka malayo pa ang eleksyon. At bakit siya inaatasan ni Kuting dyan, na mamahala dyan sa pagbibigay-bigay ng bigas na yan? Meron na tayong DSWD. Di ba? Kung meron man magbibigay sa ating taong bayan, andyan ang ating Social Services Department, which is DSWD. Bakit ibigay kay Martin? Kasi nag-usap-usap na sila na ngayon pa lang, bibilugin na yung utak ng Pilipino. Kaya isinasaksak na ang pangalan ni Martin Romualdez. Sabi ni Megazoid, MR4, Marcos resign. That's good idea palangga. Blue and red para logo ng PAGCOR. Okay? Pati smuggled rice, ginawa na nilang project. So ngayon, mga kababayan, okay? Ang gagawin, sabi ko nga sa inyo, may papasok na 5 barko. Ang gagawin ng grupo ni Kuting, ni Liza Ahasmag, kunyari nga, huhulihin nila yung parating na barko. Alright? Baka this time dumating na yung barko. Tandaan nyo yung barko, ha? Okay, 5 barko. Pag lumabas sa media yan, then you have to stay ready. Kasi lahat ng revelasyon natin dito, lahat ng expose natin dito, ay nauunahan natin ang mainstream media. Hindi naman ako nakipag-unahan. Okay? Ang gusto ko lang i-share sa inyo, yung katotohanan na binababoy na kayo ng pamilyang smuggler, pulboronic, at mambubudol. So huhulihin nila, kunwari, yung mga barkong may bigas. Katulad ng ginagawa nila ngayon. Tapos ibibigay sa taong bayan, which is yung ginagawa nila ngayon. Temporaring solusyon. Sabi ko nga, imbis na trabaho ang ibigay sa taong bayan, pag-asa, livelihood program, hindi bigas ang sagot sa kahirapan ng Pilipino na bibigyan mo lang, magpa-picture lang sila, 15 kilograms of rice, 15 kilos and 1,000 pesos worth 600 pesos, ibibigay nila sa 2.5 million na mga mahihirap. So after mo binigyan ng worth 600 pera and bigas, 1,000 na pera na cash, then bigas, sabi ko nga, ulit-ulitin ko, saan pupulutin ang ating mga kababayan? After mo bigyan ng 600 pesos. Yung iba sa kanila, dahil gutom, walang, gutom, kumakalamang sigmura, after nilang makain yung 15 kilos na bigas, pwede silang gumawa ng krimen. Pwede silang tigihin nila yung sarili nila dahil desperado na sila. Hindi ito ang kailangan ng Pilipino. Ang kailangan ng Pilipino ay maayos na pamunuan, competent na presidente na hindi puro pictorial na napapaligiran ng bigas. Dahil pagkatapos yung saingin ang 15 kilograms na bigas, buti sana kung pagkatapos yung kinain, may subsidiya ang gobyerno habang nagugutom kayo, ay bibigyan kayo. Ako mas gusto ko yun. Hanggat hindi kayo nakakuha pa ng trabaho, bibigyan kayo ng not only ng supply ninyo hanggat hindi pa kayo nakakahanap ng trabaho. Instead na kamkamin ni Liza Ahas ang mga pera, PCSO sa custom, lahat na, you know it.
ibigay na ayuda sa mga mahihirap hanggat hindi pa sila nakakakuha ng trabaho. Kung yun talaga ang gusto. Kaso, maghahanap ng 10,000 katao, alright? O si 10,000, ano sabi ito? Sa balita nila. 2.5 million, okay? Pag pinakinggan mo kasi mga kababayan, pag sarado utak mo at hindi ka nag-iisip o ginagago ka ng presidenteng ito at ng Speaker Tambalos at ng Lisa Asmags, pag pinakinggan mo, wow, ang galing-galing naman ni Kuting at ni Tambaluslos. Kasi mamimigay sila sa 2.5 million Filipinos. Pag tinignan mo, 2.5, pag pinag-usapan natin ang numero, 2.5 million is overwhelming. But after that, kinain ng 2.5 million Filipinos ang 15 kilograms na bigas at nagastos ng 1,000 pesos, yung 2.5 million Filipinos na bibigyan nila ng bigas na yon na galing sa smuggled, gutom pa rin yun. Hindi naman yung 2.5 million na binigyan nila ng livelihood. Dapat ang pinakamaganda, 2.5 million Filipinos na bigyan ng trabaho. Kung nabigyan ka ng trabaho, mga palangga, long term, ibig sabihin hindi ka magugutom. Kasi every week, kung weeklyhan ang sweldo mo, every 15 days, meron kang magbabanat ka ng buto, di ba? Kakayod ka kasi may expect kang sweldo kada kinsenas katapusan. Or for the rest of your life. Tuloy-tuloy yung trabaho mo, later on, mariregular ka and everything. Yun ang kailangan ng Pilipino. Hindi yung malaya rice na galing sa smuggled, galing sa smuggler, you know? Tapos papabanguhin, tapos magpipictorial sila. Tignan mo headline. O, ayan, nakita nyo. Mga palangga, add natin ulit sa mga kapapasok lang, GMA. Pag pinakinggan mo, ang galing, di ba? O, published October 6, 2 days ago. O, 2.5 poor NCR residents to receive rice financial aid in next 2 weeks. Then, yung mga bataan ni Lisa Smugs, yung mga bayaran, ang sasabihin, uy, ang galing-galing ni PBBM, ni Speaker Romualdez Tambaluslos. Kasi mabibigyan, mabibenepisyuhan ang 2.5 million Filipinos. But again, short period, not short period of time, very short, very, kasi kung magkano, ilan ba sinasaing niyo palangga? Sa 4 na pamilya, apat na anak mo, nanay, tatay, gaano ka kadalas, ilan kilo ang mauubos mo? 2 kilos at least? 2 kilo sa isang araw, di ba? Tama ba? Pwede? Kung malakas kumain, no? Let's say 1 kalahati. Sige, 1 kalahati, kunyari. Okay, gamit na tayo ng So, 1 kalahati sa 4 na pamilya. Okay, magkano pamigay niya? 15 divided by 1.5. 10 days lang. Okay? Yung 2.5 million na Pilipino lang nating may kukonsumuhon nila ay 1.5 kilograms. 10 days lang, gutom na uli yung 2.5 million. Pero sa press release, at si Kuting at si Tambaluslos ay mapapaligiran sila ng bigas. Di ba? Lagi ang backdrop nila ay bigas. Sa mga hindi kayang arukin ang intensyon nitong gobyernong ito, akala nyo natutuwa kayo. Pero ayan po uli ang logo na nakalagay ang initial ni Martin Romualdez. Okay? Nakuha natin yan sa kanya ding kamag-anak. Okay? Yan. Tapos, a project of Martin Romualdez. Ayan po, Martin, baka i-edit mo na naman yan, ha? Na-intercept na naman ni Marlica, napakawalang hiya ng gobyernong ito, mga palangga. So, abangan ninyo yung 5 barko, okay, na iulat ng mainstream media. I hope iulat nila yung parating na smuggled rice. Kasi ang parating na yan, kasabwat pa rin ni Tambaluslos at ni Kuting at ni Lisa Smugs. Kasi nga, the plan is, makatakbo siya sa 2028.
after ni Kuting, at akala nila matatapos ni Kuting ang kanyang pamumuno. With your help, with your voice, mga palangga. Okay? Sa inyong boses, hindi na dapat magtagal. Itong mga ginayupak na to, mga kababayan. Right? Sinabi ko din sa inyo, 8 days ago, a few days ago, the reason why ito mga bigas-bigas, tignan mo nakatutok si Marcos Jr. aka Kuting ng Norte sa pamimigay ng bigas. Presidente ka na. Hindi na ito dapat katsipan ang pinagtsatsagaan mo. Dapat ang pinapakita mo sa taong bayan kung paano na umasenso ang Pilipinas at paano mo nabigyan ng trabaho ang Pilipino na milyong-milyong Pilipino. Pero ang katsipan, ang pambubudol, napapaligiran kayo ng bigas. Tapos yung mga kawawang mga Pilipino, tuwang-tuwa, may bit-bit na 25 kilos na bigas yung pinamigay nila na nakasakote din sa kapwa nila smuggler sa Zamboanga at saka sa Bulacan. Di ba? Pinapakita nila ngayon sa taong bayan, oh wow, ang bait-bait ng gobyerno kasi namigay ng 25 kilos na bigas. Pero hindi nila alam, yung iba, pero ngayon marami na ginagamit lang sila para pabanguhin o itaas ang approval and trust rating ni Kuting na bagsak na. So ginagamit ngayon na naman kayo, parang election season na naman, na ginagamit itong mga kawawang mga indigent o pinakamahirap na ating mga kababayan. See? Imbis na bigyan kayo trabaho ni Kuting, pabigas-bigas lang. Kung sabi ko nga, 25 kilos, siwerte ka na kung paaabutin ka, kung makakaabot niya ng 1 buwan. Then after that, gutom na naman. Sabi ko nga, kung tuloy-tuloy ang pamimigay nyo ng bigas hanggat hindi pa nakakakuha ng trabaho ang ating mga Pilipino, diyan bibilib ako. Kung sasabihin na Kuting, o kayong mga walang bigas, okay? Yung mga hindi kayang bumili, huwag kayong mag-alala. Meron kayong lifetime supply sa gobyerno hanggat hindi kayo nakakabangon, hindi kayo nakakahanap ng trabaho. Pero hindi. Kaya nila ginagawa para ipakita lang kunyari na mabait ang gobyerno. Pero ang catch ng pamimigay nila, mga kababayan, ay para sa early campaign for 2028. Di ba? Bakit hindi nyo nilagyan din ng sako? Sako po yan, yung pinapakita ko sa inyo. Yung kapapasok lang. Yan po yung packaging na gagawin ni Martin Romualdez sa pakikipagsabuatan ni Kuting at ni Liza para pabanguhin sila pare-pareho. Yan ang logo po ng kanilang sako. Ba't hindi nyo lagyan si Sandro SM? Di ba? Sandro Mambubudol. Lahat kayo, ayan, pwede rin. Mambubudol rice. Di ba? Instead of Malaya, dapat Mambubudol rice. Ayan, mga palangga, ebidensya yan. My God. Nakita yung kahayupan ng mga taong ito. So, ang sinabi ko pa sa inyo, maliban pa din sa Malaya rice na yan, 6 properties sold in Forbes Park. And under what? Pagmamayari ni Romualdez. Hinihintay lang natin yung ebidensya, yung picture na isisend sa atin. Kasi yung ating puting ahas, natatakot po siya na malaman ni Romualdez na siya ang ating puting ahas. Kasi very close ito. Nasa likod lang nila. Okay? So, I hope maibigay sa atin. Pero, ulitin ko, 6 houses from Forbes Park, Martin Romualdez pa lang yan. Wala pa si Dark Choco Lagdameo. Wala pa si Sandro. Wala pa si Yeye Vivas na Chief of Staff ni Sandro. Wala pa si Lisa Smugs dyan. Wala pa yung si Jay, 4 na bahay na mala Beverly Hills ni Jay Santiago ng Philippine Ports Authority. Wala pa yung bahay nila Bersamin at marami pang iba. Lahat sila milyones, bilyones ang pinapatayong bahay in more than, actually yung kay Lagdameo, less than a year lang na nanungkulan si Kuting. Nakabili na sila ng billion
billion pesos worth of bahay. At ang mga presyohan po sa Forbes Park ay bilyunan. Billions ang mga presyohan ng bahay. And also, si Tambaluslos, kung talagang siya ay gusto niyang labanan ang kahirapan kagutuman, yung $2 million na dinonate niya doon sa Harvard, hindi na dapat dinonate yon, kundi ibinigay na sa taong bayan. At dapat magpaliwanag na siya kung saan galing yung perang dinonate niya. Pero wala, tahimik ang media. Talagang nabusalan sila. Walang naglalakas ng loob para imbestigahan si Romualdez din sa Kongreso. Why? Kasi siya ang hari-harian dyan. Kaya para mapatalsik yung ginayupak na yan, pati si Kuting, you have to speak up day, mga kababayan. Kailangan kayong kasama na magsalita. Patuloy na mag-ingay dahil ito ay nakasalalay ang inyong future. Doon sa kanyang conference, Chuchu, nung 2 days ago, tinanong siya ng, I think, Rappler, no? Tinanong ng Rappler kung ano yung masasabi niya doon sa, well, thank you. At least ang Rappler naglakas ng loob kung ano ang masasabi ni Romualdez sa lumalabas sa social media, for sure yung Rappler, nanonood sila sa ating mga expose, na kinausap ni Tambaluslos ang mga Supreme Court justices para paboran, okay, ang mga dating board members din na napatalsik sa Okada, di ba? Para i-reinstate yung mga kakampi ni Romualdez na mamahala sa Okada dahil nga kumikitang kabuhayan sila ni Lisa Smugs dyan. Ang dami ko na pong expose dyan. And mayroon din ako hawak na ebidensya na mismo si Lisa Smugs nandoon nakipag-meeting sa mga board members, mga executive ng Okada, Manila. Dahil magkasabwat nga si Liza, Ahas, Araneta Marcos, si Tambaluslos at si Altenco. Pero yung ebidensyang picture, mga palangga, hindi ko pwedeng ipakita unless na ipatawag tayo sa korte kasi gugurgurin ni Liza, ni Tambaluslos ang ating informant. Kaya you have to understand that. Kaya I challenge them. Kung libelous yung mga sinasabi ko dito, file a case, Lisa, dahil dyan ka magaling magtanim ng bala. Filean mo kami ng case. Attorney Glenn Chong, yung expose ni Attorney Glenn Chong na nakipagkita ka, Lisa Ahasmag sa Smartmatic, file a case against us. Pero bakit hindi ka makafile? Dahil nababahag ang kipay mo. Dahil alam mo na totoo ang sinasabi namin na nakipagsabuatan ka sa Smartmatic. Kayo nila Tambaluslos dahil ni Speaker Romualdez, dahil nung mga meeting na yon sa Smartmatic, based sa expose at sa sworn affidavit ni Attorney Glenn Chong dyan sa COMELEC, kasama din ang mga abogado mo, Romualdez. At by the way, October 17 yata ang hearing doon sa petisyon nila Attorney Glenn Chong, General Rio, dyan sa COMELEC na ibasura yung Smartmagic. We'll see kung ano mangyayari dyan. Pero ganyan po kasilimuot ang nangyayari ngayon sa ating bayan. Ngayon, mga palangga, speaking of yung bahay na sinasabi ko, yung kanyang dog, okay? Yung chairman committee ng General Appropriations ay nandiyan din Committee on General Appropriations na si Zaldico ay nakabili din ng bahay sa Forbes Park with 2 basement floors. Okay? Para what? Para ilibing ang pera sa basement. Nasaan ang mga ombudsman? Nasaan mga palangga? Wala na tayong tagapagtanggol. Bakit? Dahil ba kayo takot o nabusalan kayo? Lahat sila nagpapatayuan na ng bahay. Billions of billions. Pero kayo bibigyan na kayo ng 15 kilograms na bigas ni Romualdez at ni Ahas at mayroon pang campaign logo. Ayan, mga palangga. Screenshot nyo na. Doon sa mga vloggers, i-echo nyo na yan.
Malaya Rice, wala pang naglalabas niyan. Only Maharlika channel here. Boljak TV. Right? Ganun kawalang hiya. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga katapang si Madam Maharlika na isiwalat ang katotohanan at ang mga ebidensya na handa di umanong itaya ang kanyang buhay para lamang malaman ng ating mga kababayan kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa ating pamahalaan at sa bansang Pilipinas. Dahil kung titignan natin, ang mga bias mainstream media ay talagang hindi nga isinisiwalat ang katotohanan at puro na lang good news ang binabalita. Kaya naman maraming nabibilog ang ulo ng ating mga kababayan at talagang marami silang nauuto dahil ang tingin nila ay puro kabutihan ang nangyayari at hindi na nila binabalita ang kanilang ginagawa sa pangungulimbat ng kaban ng taong bayan. Kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.